Ang Cauldron of Resonance ay nagbukas kaya ang mga bata ay nagkaroon ng mga claw mark sa likod ngunit may isang bata na nagngangalang ay ang walang claw mark. Sabi ni Asagi kay Ai na wala siyang claw mark kaya pwede siyang lumayas sa isla at nagpaalam na ang mga kasama nito kay Ai. Alam ng mga kalaban na may tatakas na bata kaya inutos ng isa kay Gora na pabalikin ito sa isla. Lumabas si Gora sa dagat kaya tumakbo si Ai. Muntikan na si Ai na matamaan sa atake ni Gora buti na lamang niligtas siya ni Sango at Miroko. Binigay ni Miroko si Ai kay Kagome at pagkakita ni Ai kay Inuyasha, kilala niya ito. Kinalaban nila si Gora at ginamitan ni Inuyasha ang kalaban ng Windscar ngunit walang saysay sa tigas ng katawan ni Gora. Hinahanap ni Kagome kung anong kahinaan nito kaya may naisip siya at inutusan si Inuyasha na gamitin muli ang Windscar. Pinana ni Kagome ang noo ni Gora at sunod na ginamitan ni Inuyasha ng Windscar kaya napabagsak nila si Gora. Pagkatapos nito, tinanong ni Kagome kay Inuyasha kung kilala ba niya si Ai, sagot ni Inuyasha na nakilala niya ito 50 years ago. Nasurpresa sila dahil si Ai ay isang half-demon. Nakiusap si Ai kay Inuyasha na sagipin ang mga kasama niya at payag naman si Kagome na tulungan si Ai. Nagpahinga muna sila at tanong ni Miroko kay Ai kung saan siya galing. Sagot ni Ai na taga Huray Island siya. Ininform ni Inuyasha na ang Huray Island ay lumilitaw ng bawat dekada kasama sa hamog. Pinuntahan niya kasama si Kikyo dati ang isla at nakita nila doon ang mga half-demon na mga bata kasama si Ai sa isla. Sinabi ng mga bata sa kanila dati na sila ay mga alipin ng mga demons na kilala bilang Four War Gods. May biglang umatake sa kanila na mga apoy na ibon at nilabanan ni Kikyo at Inuyasha ito. Hinuli ni Gora si Kikyo at hinihigop ang dugo nito. Pinutol ni Inuyasha ang dila ni Gora kaya umalis si Gora. Biglang umatake si Ryora sa likod ni Inuyasha at nakalmot niya si Inuyasha. Nagpakilala si Ryora na isa siya sa Four War Gods at bigla itong naglaho. Maya-maya, bigla na ring naglaho ang isla kaya wala nang nagawa sina Inuyasha at Kikyo at bumalik na sa village. Sa present, sumakit ang likod ni Inuyasha dahil sa claw mark na nilagay ni Ryora sa kanya noon. Maya-maya, nakita na ni Inuyasha ang Huray Island at balak na nilang pumunta roon. Samantala, si Kikyo ay balak din na pumunta sa isla. Habang nagdadasal ang mga tao sa shrine, biglang pumunta si Kyora sa kanila na isa sa Four War Gods at sinunog niya ang lahat ng mga inosenteng tao. Biglang dumating si Sesshomaru at magkakilala silang dalawa ni Kyora. Pagkalapit sa isla, inatake sina Inuyasha ni Jura at nakaiwas naman sila sa mga paputok nito. Nagpakita si Ryora kina Inuyasha at naglaban ang dalawa. Napatalsik ni Ryora si Inuyasha at kahit gumamit si Inuyasha ng Windscar ay walang saysay ito kay Ryora. Gumamit si Ryora ng Dragon Lightning kaya na kuryente si Inuyasha at tinulungan ni Kagome si Inuyasha sa pamamagitan ng pagpana sa sword ni Ryora. Umalis na si Ryora dahil hindi siya nasisiyahan sa laban kay Inuyasha. Inatake ni Kyora si Sesshomaru ngunit wala itong saysay. Ginamit ni Sesshomaru ang Dragon Strike at natamaan si Kyora ngunit umalis na ito at mayroon ding claw mark si Sesshomaru kaya magkikita pa silang muli. Sa nakaraan, nagpakilala kay Sesshomaru ang servant ni Toga sa kanya na sina Satan at Kujako. Humingi ng tulong ang dalawa kay Sesshomaru para patayin ang Four War Gods dahil gusto rin ni Toga na patayin ang mga ito ngunit tumanggi si Sesshomaru. Naglakas loob ang dalawa at sinubukan na patayin ang Four War Gods ngunit wala silang laban kay Kyora. Dumating si Sesshomaru at natalo ng madali ni Sesshomaru si Kyora ngunit buhay pa ito. Nilagyan ni Kyora si Sesshomaru ng claw mark sa likod at umalis na si Kyora. Pinunta ni Ai sina Inuyasha kung saan nakatira ang mga kapwa niya half-demons at nasampal naman ni Asagi si Ai dahil bakit ito bumalik doon. Pinatigil ni Inuyasha si Asagi at nangakong papatayin niya ang Four War Gods. Nakiusap si Asagi na ialis na sa isla si Ai dahil ito ay wala pang claw mark ng Four War Gods kaya pwede pa itong makatakas. Dagdag pa ng mga bata na ang mayroong mga claw mark ay hindi makakaalis sa isla. Hindi aalis si Kagome at gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa isla. Sa tingin ni Miroko na kaya hindi sila makaalis sa isla dahil sa barrier kaya kailangan lamang nila itong sirain. Natatakot si Asagi sa Four War Gods kaya sinasabi niyang imposible na masira ito kahit na kaya ni Inuyasha na sirain.
Tinatawag na ang mga bata ng Cauldron of Resonance kaya balak nang pumunta ng mga bata doon at susundan ni na Inuyasha ang mga bata. Habang papunta, kinuwento ng mga bata na sila na lamang ang nakatira sa isla at nasabi rin ng mga ito na kailangan nilang ialay ang kanilang buhay sa Four War Gods. Tumakbo si Asagi dahil gusto nitong isikreto ang lahat ngunit sa huli sinabi niya rin. Sabi niya na magiging Firefly siya kapag inialay siya sa Cauldron of Resonance at ganun din ang mga nangyari sa mga kasama nila sa village kaya ang mga nakikita ni na Inuyasha na Firefly sa lugar ay ang mga kaluluwa ng mga villagers. Desidido na si Asagi na isakripisyo ang buhay niya kaya nakiusap siya na huwag na siyang pipigilan ngunit hindi nasisiyahan si Inuyasha sa sistema sa isla. Dagdag pa nila na ang Cauldron of Resonance ay dating sagradong lugar na pumoprotekta sa kanila ngunit dahil kontrol na ng Four War Gods ito, hindi na naging parehas ang layunin nito at kinukuha ng Cauldron ang kapangyarihan nila at nakukuha ng mga Four War Gods ito. Pagkapunta nila sa Cauldron, nagpaalam na si Asagi at umakyat na ito. Sumunod sina Inuyasha sa pag-akyat at nagbukas ang Cauldron. Ginamitan ni Inuyasha ng Windscar ang Cauldron ngunit walang saysay. Pinipigilan ni Asagi si Inuyasha dahil naniniwala ito na kapag nagsakripisyo siya, maliligtas ang ibang mga bata. Hindi nakinig si Inuyasha at hinila sila ng Cauldron papasok ng gate. Nagsara na ang gate at nahuhulog sina Inuyasha at Asagi. Nagtagumpay si Inuyasha na makatungtong sila sa isang bato para hindi patuloy na mahulog. Nakuha ng Cauldron ang kapangyarihan ng dalawa at napunta kina Ryora. Sinusubukan ni Sango at Miruko na buksan ang gate ngunit walang saysay. Kahit na ang Sacred Arrow ni Kagome ay wala ding saysay. Napapaisip si Miruko kung may kahulugan ang mga hugis sa Cauldron at sabi ng isang bata na meron at ito ay ang kinakanta nila kanina nung dumating sina Inuyasha. Sabi ng mga ito na kailangan nila ng isang kaliwang kamay ng isang demon at kanang kamay ng isang mortal para mabuksan ang gate ng Cauldron. Biglang may mga dumating na mga insekto na kumakain ng tao at inatake sila. Nagtataka ang isang Firefly kung bakit hindi papatay si Inuyasha kahit na nasa mga apoy siya, sagot ni Inuyasha na maaaring dahil sa robe niya. Nagpakilala ang Firefly na siya ay si Kanade at ito ay ang priestess ng Horai Island. Tinanong ni Inuyasha kay Kanade kung ano ba talaga ang nangyari sa isla. Habang kinakalaban ng tatlo ang mga insekto, nakita ng isang bata kung saan nila ilalagay ang mga kamay nila para mabuksan ang gate. Kwento ni Kanade kay Inuyasha na ang Horai Island ay dating paraiso at pwedeng tumira ang isang mortal at demon na magkasama. Namuhay sila ng tahimik at dahil marami ng half-demons na nag-e-exist sa isla at maraming tao o demons ang hindi maganda ang trato sa mga ito kaya hindi sila nakisama sa labas ng mundo upang maprotektahan ang mga batang half-demons. Ngunit every 50 years na humihina ang barrier, umaatake ang mga demons sa isla at isa sa mga ito ay ang Four War Gods. Lumaban sila ngunit ang nakayanan lamang nila ay ang Sphere of Powers nila sa Cauldron at ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Ngunit nadiskubre ng apat na kapag nagtapon sila sa Cauldron ng mga batang half-demons ay mababalik ang kanilang kapangyarihan kahit na paunti-unti. Hinawakan na ni Shippo at Kagome ang magkabilang bilog sa gilid ng gate kaya napagtagumpayan nilang buksan ang gate. Biglang umilo sa loob ng Cauldron at napagtanto ni na Inuyasha na nabuksan ang gate. Bago umalis, binigay na ni Kanade ang mga natitira niyang spiritual power kay Inuyasha at ang kapalit ay tulungan ni na Inuyasha ang mga bata. Binigay rin ni Kanade ang isang jeweled box na kung saan naruroon nakasil ang Sphere of Powers ng Four War Gods at binalalaan si Inuyasha na hindi dapat itong mabuksan dahil babalik ang kapangyarihan ng Four War Gods. Pagkatapos nito, ginamit ni Inuyasha ang Adamant Barrage para tuluyang sirain ang gate pati na ang mga insekto at mapagtagumpayan na makalabas sa Cauldron. Na-sense ni Ryora na nakalabas na ng Cauldron ang jeweled box at natuwa ang mga ito. Balak na nilang ilabas ang copycat na Kikyo na ginawa nila para gamitin at makuha kina Inuyasha ang jeweled box. Sinusubukan ni Inuyasha na sirain ang jeweled box ngunit tumatalsik lamang siya sa barrier nito at balak niya sanang sirain ang mga spheres ng Four War Gods. Biglang dumating ang copycat Kikyo at pinatalsik si Inuyasha. Kinuha ni Kikyo ang jeweled box at umalis. Sinundan ito ni Inuyasha at pipigilan sana na buksan ni Kikyo ang box ngunit pinigilan siya ni Ryora. Nakaya ng copycat na Kikyo na buksan ang jewel box dahil katulad ito ng spiritual power ng tunay na Kikyo.
Lumabas na ang mga sphere at pumunta na sa noo ng Four War Gods para bumalik na ang kanilang tunay na kapangyarihan at nabuhay din si Gora sa proseso. Habang distracted si Inuyasha sa copycat na Kikyo, binaril ni Jura si Nakagome at ang iba para hindi makatakas. Si Sango at Miroko na ang bahala kay Jura at pinaubayan na nito kina Kagome ang mga bata. Sa may shore, sira na ang bangka na sasakyan sana ni Nakagome at napagdesisyonan na lamang nilang gumawa ng sarili. Hindi nakakaya ni Inuyasha na labanan ang pekeng Kikyo kahit na alam niyang peke ito. Nakarating na rin sa isla si Sesshomaru at nakasalubong niya si Kyora. Hindi matamaan ni Sango ng hiraikutsu si Jura at walang choice si Miroko kundi gamitin ang wind tunnel. Nahigop ni Miroko ang kanan ni Jura at nainas si Jura kaya nag-transform ito at mabilis na umatake sa dalawa. Buti na lamang naiiwasan ni Kirara kahit na mabilis. Pinatalsik ni Inuyasha ang sword ng pekeng Kikyo ngunit hindi matapos ni Inuyasha ang laban. Niyakap ng pekeng Kikyo si Inuyasha at balak na kagatin ito buti na lamang pinan na ito ng tunay na Kikyo para maglaho. Naglaban sina Kyora at Sesshomaru. Nagawang bumuo ng sunod-sunod na Dragon Strike si Sesshomaru para masaktan si Kyora at para matalo ni Sesshomaru ito. Nawawala na ang claw mark ni Sesshomaru sa likod ngunit ang spear ni Kyora ay buo pa rin. Habang nagawa si Nakagome ng bangka, dumating si Ryora at pinatalsik silang lahat nito. Natamaan ni Sango si Jura ng kanyang hiraikutsu ngunit wala itong saysay. Nagpahabol sina Miroko kay Jura at naghintay ng pagkakataon. Ginamit ni Miroko ang wind tunnel para mapunta kay Jura ang atake ni Gora. Nanghina si Jura sa atake ni Gora at tinapos ni Sango ito gamit ang hiraikutsu at si Gora na lamang ang kalaban nila. Balak na sana ni Ryora na tapusin si Kagome ngunit inasar ng mga bata ito dahil alam nilang namatay na ang isa sa Four War Gods at mga mahihina raw sila. Kalmado lang si Ryora at prinotektahan ni Shippo ang mga bata. Dumating si Inuyasha at nilabanan niya si Ryora. Walang saysay ang mga atake ni Inuyasha ngunit may epekto kay Inuyasha ang atake ni Ryora. Hindi sumusuko si Inuyasha kahit na napapatalsik siya ni Ryora. Umatake ulit si Inuyasha at binigay niya ang lahat at nasira niya ang blades ni Ryora at natalo niya rin si Ryora. Si Gora na lamang ang natitira at sinusubukan ni Gora na sirain ang isla dahil pinag-aatake niya ito. Ginamitan ni Inuyasha ng backlash wave si Gora at natalo rin ito ngunit may marka pa rin ang isa sa mga bata dahil ang mga spheres ay buo pa at nagsama-sama ito at nag-transform bilang pinag-combine na Four War Gods. Kailangan ni Inuyasha ang tulong ni Kagome ngunit wala na siyang bow at arrows kaya nagtanong siya sa mga bata. Biglang may lumapit na Firefly kay Shion at alam ni Shion na nanay niya ang Firefly kaya sinundan niya ito. Pagkasunod, tinuro ng mga Fireflies ang isang bow at isang arrow kay Shion. Dali-daling bumalik si Shion para ibigay kay Kagome ang bow at arrow. Natatalo si Inuyasha ng War Gods kaya tumulong si Miroko at ginamit ang wind tunnel ngunit walang saysay. Binigay na ng mga bata kay Kagome ang bow at arrow kaya lumapit na si Kagome kay Inuyasha. Pinatalsik ng War Gods si Kagome at Inuyasha at biglang may Fireflies na lumapit sa dalawa upang bigyan sila ng lakas. Sabay na puma na si Kagome at gumamit si Inuyasha ng Adamant Backlash Wave kaya natalo nila ang Four War Gods. Tuluyan nang nawala ang mga claw marks at natuwa ang mga bata. Umalis na ang mga bata kasama sina Inuyasha sa isla at nawala na rin ang Horai Island dahil nawalan na ng kapangyarihan ang Cauldron of Resonance at dito na nagtatapos ang last movie ng Inuyasha.